Hello mga mare, for today's video, ito na nga yung update sa pinaparenovate nating bahay. For today's ganap mga mare, ito na nga yung araw na lumabas nga kami sa ospital at pagdating nga namin dito sa bahay ay nagawa na pala nito ni kuya ko na palitan nga yung kulay ng hagdan namin. White and brown nga yung napili kong kulay mga mare para sa hagdan para maaliwalas nga siya at hindi naman ako nagsisi dahil tignan nyo naman sobrang ganda nga ng pagkakagawa. Habang naka-admit nga yung anak ko sa ospital mga mare, ginagawa na nga to ni kuya ko at tinulungan na nga lang siya ng pangalawa kong anak na si Kenji. Kaya ito, natapos din nila pagkadating namin nung linggo. Ayoko na kasi tumagal sa ospital mga mare dahil nga private yon ay Diyos ko, lalaki talaga at lolobo yung bill namin. Hindi naman nawala yung lagnat nung anak ko. Kaya nga pagdating namin dito sa bahay mga mare, kinontak ko nga agad yung naghihilot dito banda sa amin dahil hindi nga nawawala yung lagnat niya. Diyos ko, may pilay pala. 3 days nga kami sa ospital mga mare at 28,000 nga yung bill namin. Buti na lang yung kalahati no na ikinover nga ni PhilHealth. Kinabukasan nga mga mare, after nga niyang mahilot ay ito medyo matamlay-tamlay pa nga rin siya at yung anak ko nga na pangalawa ay papasok na sa school. Minin nyo nga mga mare, yung mga doktor hindi talaga sila naniniwala sa pilay pero tayong mga nasa probinsya ay Diyos ko, pag nilalagnat nga yung mga anak natin na hindi nga nawawala yung sakit ay pinapahilot nga lang natin para gumaling. Yung bata kasi mga mare, hindi bumababa yung lagnat, isa lang talaga yung dahilan niyan. It's either may infection siya o may pilay, ganun. Pero nung pinatest namin lahat ng x-ray niya ng dugo ay Diyos ko, wala naman talaga, clear lahat. Kaya nga ito mga mare, kinabukasan nga after naming makauwi ng bahay galing sa ospital ay Diyos ko, natambakan na pala ako ng parcel. Ito muna nga ang cabinet organizer yung binuksan ko mga mare dahil matagal-tagal nga ang i-assemble to, nakbaka. Kompleto naman dumating yung parts niya mga mare, tsaka yung mga tornilyo, kompleto naman. Chinek ko nga rin, pati may screw na siya. Hindi ka na problema sa screw. Meron na rin siyang manual, ganun. First time ko nga mag-order ng ganito kalaking parcel mga mare. Diyos ko, hindi ko talaga alam kung paano siya i-assemble. Kung nagbabalak nga kayo na mag-order ng ganitong organizer mga mare, ay Diyos ko, ito nga yung una nyong i-assemble yung mga puti. Tignan nyo nga lang yung manual, nanood nga rin ako sa TikTok kung paano siya i-assemble. At ito, hindi naman ako masyadong nahirapan. Pag na-assemble nyo na nga yung mga white niya mga mare, ay ito, i-assemble nyo naman ng separate yung cabinet para hindi nga rin kayo mahirapan dahil after nyo nga itong ma-assemble ay ipapatong nyo nga lang to. Nung una mga mare, akala ko sobrang dali lang niya pero hindi, nag-take talaga ako ng ilang oras dyan para ma-assemble yung buo na yan, anak baka. Sa sobrang gusto ko nga maging aesthetic yung bahay namin mga mare, pati yung mga gamit ay Diyos ko, tiniis ko talagang i-assemble to ng bonggang-bongga. Kung nakikita nyo nga kasi sa vlog ko mga mare, yung ginagamit nga namin patungan ng plato ay Diyos ko, yung monoblock nga na lamesa, kaya gusto ko matanggal na yun para hindi siya masakit sa mata. Nagpatulong na nga rin ako sa kuya ko mga mare dahil hindi ko nga siya matapos-tapos pero worth it naman to pag na-assemble mo na. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, ito nga yung parte ng kusina ko na Diyos ko, hindi masyadong aesthetic. At ito naman mga mare, yung after nung na-assemble namin ng mga 3 or 4 na oras bago na-assemble. Sobrang ganda talaga niya. Nakbaka. Chares. Hindi nga ako nagsisi sa pagbili ko nito mga mare. Tignan nyo naman, nakaka-aesthetic siya at space saver nga siya kung maliit nga lang yung mga bahay nyo at apartment. Ganun. Yun lang muna yung mga update mga mare. Salamat sa panonood.